masaya ang lahat sa pagiging presidente ni Rafael maliban lamang sa kanya. At gusto naman linawin ni Rafael sa kanyang mag-ina kaya siya naging presidente ng bansa na ito dahil meron silang isang kapamilyang binagsak. Ngunit wala silang nakikita na mali sa pag-upo ni Rafael kasi deserve naman niya maging pangulo. Dapat kasi noon pa man siya nang pinatakbo na bilang pangulo para wala na silang problema ngayon. Natanggap naman ni Mercedes ang pinadala na video ni Jigo sa kanya na nandoon nagtatago si Moises sa bahay ni Aling Nadia. Habang si Mang Istong sinabihan niya si Grace na magkaiba talaga sila ni Christine. Ang sabi ni Grace na tama siya, ang kanyang ate ay rapitin ng mga maliligaw, samantala siya ay wala. Ang sabi ni Mang Istong na mahiyain kasi siya. Ang sabi naman ni Grace na mas malakas ang loob na kanyang ate kaysa sa kanya. Ang sabi ni Mang Istong na tumapang naman siya. Ang sabi naman ni Grace kasi kailangan niyang maging tumapang para sa kanyang sarili. Ikinuwento naman ni Mang Istong kay Grace kung paano magkaiba sina Grace at Christine. Ito si Grace sobrang iyakin pero si Christine pinanganak ito natakot pati mga doktor kasi ang tagal niyang umiyak. Humingi ng sorry si Grace sa kanyang ate kasi nung inampon nila si Moises ang akala niya na kaya ni Moises na punan ang puwang na iniwan ng kanyang ate Christine. Pero hindi yun nangyari. Ramdam na ramdam pa rin nila na kanyang ama ang kulang sa kanilang buhay. Nilapitan ni Mang Istong si Grace at sinabihan ito na pinipilit niyang maniwala na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay may dahilan. At nananalangin naman si Mang Istong sa Panginoon na lalakasan pa rin nila ang kanilang kapit sa kanya. At sana dumating ang araw na matapos ang lahat na ito at maintindihan nila kung ano talaga ang kanyang hangad para sa kanilang pamilya. Gayon pa man, tinawagan ni Mercedes si Jigo pang tanungin ito kung saan ang location na pinagtataguan ni Moises ngayon. Sinabihan ni Jigo si Mercedes kung handa na ba itong makipag-deal ulit sa kanya. Ang sabi ni Mercedes na 10 milyon para sa impormasyon. Dagdagan pa ito ni Mercedes kapag napatay ni Jigo si Moises at tatawagan lamang siya kapag natagumpay si Jigo sa kanyang misyon. Ito lamang ang ibang paraan ni Mercedes para hindi malaman ni Rafael na anak niya si Moises. Nag-alala naman si Melanie dahil hindi sinasagot ng kanyang ama ang kanyang mga tawag at baka nagtatampo lamang ito sa kanya dahil umalis siya nang bigla na hindi siya nagpapaalam at napagtanto ni Melanie na tama ang kanyang ina na dapat hindi na sana siya sumama sa kanyang ama. Nagtanong si Moises kay Melanie kung masamang tao ba talaga ang kanyang ama. Ang sagot ni Melanie na sinubukan naman ng kanyang ama na maging mabuting ama. Gusto siyang bigyan ng magandang buhay, yun lang ay sa maling paraan. Pero alam niya na kahit gano'n ang kanyang ama ay mahal pa rin siya nito. Ang sabi ni Moises na mabuti naman na ganyan pa rin ang kanyang tingin sa kanyang ama at sana ganyan din ang kanyang masabi sa totoo niyang mga magulang. Sinabihan ni Melanie si Moises sa tingin ba niya nakawalan pa rin ang kanyang mga totoong mga magulang. Meron na siyang tatay Istong, ate Grace, nanay niya at may isa pa siyang kapatid. Walang iba kundi siya. Dahil tinuturing na niyang tunay na kapatid si Moises, ang pamilya ay hindi kailangan na magkadugo. Nagpapasalamat naman si Moises dahil tinuring siya nito na totoong kadugo. Ngunit hindi nila alam na may parating na panganib para sa kanila dahil papunta na si Jigo sa kanilang kinaroonan upang patayin si Moises. Sa pagdating ni Jigo, sobrang nagulat naman sina Aling Nadia at Melanie sa kanyang pagdating. Hindi naman lumabas si Moises at nagtatago lamang siya dahil pakiramdam niya na hindi siya ligtas kapag nakita siya ng ama ni Melanie. Nagtanong si Jigo kay Aling Nadia kung nasaan si Moises. Nagsinungaling naman si Aling Nadia na hindi niya alam. Ngunit ipinakita ni Jigo kay Aling Nadia ang video na nagpatunay na dito talaga nagtatago si Moises at wala na siyang lusot nito. Nagtanong ulit si Jigo kay Aling Nadia kung bakit niya pinoprotektahan si Moises na hindi naman niya ito kadugo. Ang sagot ni Aling Nadia, oo hindi naman niya ito kano-ano si Moises pero itinaya niya ang kanyang buhay para sa kaso ni Roland. Nag-offer na nga si Jigo kay Aling Nadia ng malaking pera para lamang iligpit niya si Moises. Ngunit hindi tinanggap ni Aling Nadia ang offer ni Jigo sa kanya. Kaya nagpumilit na nga si Jigo na pumasok sa loob ng kwarto at pinigilan naman ni Melanie ang kanyang ama. Pero sa hindi inasahan, naputok ni Jigo ang kanyang baril at natamaan niya si Melanie nito. Habang si Moises ay nagmamadali naman siyang tumakas mula sa bahay ni Aling Nadia upang hindi siya mahuli ni Jigo. Buti na lamang sa braso na tamaan si Melanie at gusto sana dalhin ni Jigo sa ospital ang kanyang anak. Ngunit ayaw na sumama ni Melanie sa kanyang ama at sinabihan niya ito na huwag na siyang magpapakita sa kanya dahil simula ngayon wala na siyang ama.
Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.